Hello guys, naririnig ako? Malinaw? Malinaw? Let me know in the chat. Type yes in the chat if you guys can hear me loud and clear. Ayos, ayos. Let's go loud and clear. Jay Hernandez, good evening. Yes, okay. You were endorsed by my staff. Andiyan ka ba? Ito, si Rox. Okay. So, yan, may volunteer na agad tayo. By the way, guys, my name is Clarence. Welcome dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Sino ako? I don't think that's very important. The most important thing tonight would be you guys. No, I'll be giving you guys golden nuggets tonight up until day 5. So stay with me. And for those of you na hindi pa na access yung dashboard po ninyo, nag-send kami ng email before, hopefully na-receive nyo na, but otherwise, kung hindi pa nyo na-receive yung email ninyo, yung instructions on how you can be able to access your dashboard, I'll be sending you guys an email after this live training session so you guys can be able to access all of the lessons, mga recordings, saka yung mga previous recordings ng mga batches or yung previous batches. So, without further ado, welcome everyone. Again, let's officially welcome everyone. And sakto 7:30 na. Let me just call on si Jay Hernandez under Rox na name. Let me just nag-volunteer na siya agad eh. So, okay. Hindi na ako mahirapan. So, go ahead, Rox or Jay. You can speak. Binigyan kita ng access to talk. Hello, hello, sir. Yes. Malinaw po ba, sir? Yes, Coach malinaw. yung ano. Yes. Okay. Opo. Good. So you will be the one sharing your screen because right now I'm gonna be navigating your device so that I can create a business portfolio. Kung wala ka pang business portfolio, I'm gonna be creating it from scratch. So Okay. go ahead. You can share your screen. Okay, sir. Yan. Anong pindot ko lang share, coach, no? Yes, share your screen and Okay. then I'll be navigating it Okay na. from here. Okay Sharing. na. Okay. So I'm gonna ask a remote control access. Approve mo lang siya. Okay. 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 And then na-approve na. Ayan. Okay. So basically guys, ganito yan, no? From start tayo. Alin dito yung ano mo dito, yung profile mo dito? Yung personal profile mo, Rhymes? Yung hindi, coach, yung nagra-run ako ng ads ngayon doon sa ano, diyan sa eto, coach, yung Si Rocky, pakinggan mo muna ako. Alin dito yung personal profile mo? Huwag yung page mo na, yung personal profile mo muna. yan, Mo Rhymes po, Mo Rhymes, J. Yan. Fernandez. Yan. So, ibig hindi po sabihin, yan, coach. Sorry, coach. Hindi po yan. Hindi yun pre-personal profile ko. alin dito? Wala dyan, coach eh. Ano yan eh? Ang personal, Hindi. Ibig yan? sabihin, ganito. Ibig sabihin, ito yung, bago ka mag-create ng page, ito yung profile na parang, ano mo, yung ginagamit mo for daily use. Halimbawa, dito ka nagpo-post ng mga, ayan, kamukha nito. Di ba? Opo. So, ito yung personal profile mo. Ngayon, pupunta tayo dun sa page. Okay, no? Okay, Profile, coach. naka-profile Okay. siya. So, ngayon, para malaman natin kung meron tayong business portfolio na nagawa na, we're going to switch from your personal profile to your Facebook page. So, anong page yung ginagamit mo? Itong Titanium X? Yan ba yan? Titanium po. Opo. Okay. So, saka tayo lilipat ng page mo. Diba? So, itong Titanium X na to, madadala ka dito sa Ad Center or sa Meta Business Suite. Tsaka ka lang pupunta dito it's either sa Meta Business Suite or dito sa Ad Center, either of the two. So, let's go for Meta Business Suite para madala ka dun sa Ads Manager. So, ito na siya ngayon, di ba? So, nasa Meta Business Suite na tayo. Pupunta tayo ng Ads Manager. Tapos, kiklik ko muna tong campaigns. Titingnan ko kung meron kang business portfolio na nagawa. So, it looks like, anong tawag dito? Meron ka ng ad account dito. Let me see. I-discard ko muna to Okay, coach. So, pag kinilik ko tong drop down na to, ayan meron ka ng business portfolio na nagawa. Okay, Opo. you're just not aware. Tingin ko aling marites yung yung ad account mo na binuboost.
So you're Opo. not aware na meron ka ng business portfolio. But you created it somehow. Kaya lang hindi mo pa possible dito, possible hindi mo pa nako-connect yung pages mo dito. So for those of you guys na wala pang business portfolio, you can click the create a business portfolio down below. Or you can go here sa URL na to. So you can go here sa URL na to, business.facebook.com/create. Di ba? Pagbago lang yung ano mo, yung anong tawag dito, yung account mo. So yun nga, mapupunta ka diyan sa Meta Business Suite, ganito na maging itsura na yun. Okay? Kung alin man sa dalawa, there are ways on how you can navigate your business portfolio. Saan na ba yan? May nakaharang yata dito eh. So let me see. Ayan siya, di ba? So kapag wala pa kayong business portfolio, ang makikita nyo lang dito is yung nasa baba na your account. Ibig sabihin yun yung personal ad account po ninyo. Okay, on top of it, yung nakikita nyo sa taas na yun yung business portfolio. But for the sake of this demonstration, let's try to create a new business portfolio from scratch. This is how you do it. Create a business portfolio. Tapos pangalanan natin to, halimbawa, JBiz. No? Tapos, you're gonna put your first name. Kunyari, J. Hernandez. Hernandez ba? Tama ba? Fernandez po. Sorry. Fernandez or FF. F. Fernandez. Fernandez. Ayan, tapos ilalagay mo dito yung business, yung email mo. Yung normal na email mo lang. Ano, wag Yahoo. Gmail yung Okay. preferably ilalagay natin dito. Tapos, i-click mo yung create. Then, makaka-receive ka ng email confirmation. Tapos, i-confirm mo lang yon. But we don't have to do that because you already have a business portfolio. Okay? Ito na lang yung susundan natin. Yung titanium na ito. Okay? I-click mo tong gear icon, itong business settings, no? Click natin yan. And then, i-dissect natin kung meron ka na bang ad account. Kasi pag nakapag-create ka na ng business portfolio, ganito na magiging itsura. No, itong Ads Master, ito yung pangalan ng business portfolio mo. Now, titingnan natin dito kung may pages ka na. Ayun siya, yung Titanium X, ibig sabihin na-claim mo na dito sa business portfolio na ito. So no need to create a new business portfolio kasi meron na tayong business portfolio. Ngayon, titingnan natin kung meron ka na na-create na ad accounts. Ito siya. So Titanium X ad account. So meron ka na rin. Ngayon, I'll be giving you guys an example on how you can be able to, for those of you na aspiring media buyers, no, you can access someone's business portfolio by using 3 ways access, no, via email, via a specific ad account, or via business ID, business manager ID. The first one that I'm going to show you is the easiest one. So let's pretend that si Sir J. Fernandez is my client. I am the media buyer. So what I'm gonna do is ang gagawin ni Sir J, i-click niya tong invite people para invite niya ako sa loob ng kanyang business portfolio. So ang gagawin niya ngayon, ilalagay niya yung email address ko. So this is my email address. Okay, and then bibigyan niya ako ng access. So i-click niya yung next. So there are 2 access, no? Basic and full control. Depending on kung ano yung ibibigay mong access, kapag hindi mo kilala yung tao, partial access mo na ibigay mo. Pero kung kilala mo naman yung tao, you can give full control or everything para ma-navigate niya yung buong business portfolio mo. So pag binigyan mo ng full control yung tao, as if he or she is anong tawag dito, they co-own your business. Parang ang mangyayari noon, tayong dalawa yung business manager na merong full control ng business mo. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna gain full control para ma-navigate ko siya ng mas mabilis, no? So I'm gonna hit next. And then I'm gonna select business assets, which is the Titanium X na ad account.
and then Titanium X na page. So confirm selection, and then manage ad accounts, no? So full control yan, and then i-click ko yung next, and then continue. And then invite with one asset. So ngayon, makaka-receive ako, before that, i-verify mo muna of course yung account mo. Then makaka-receive ako ng email na ini-invite ako ni Sir Jay sa kanyang business portfolio. So send the email, tapos bubuksan mo yung email mo dito sa kabilang tab. Pakibuksan mo po yung email mo dito sa kabilang tab, Sir Jay. Okay. No, para ma-check mo yung code na sinend ni Meta. Tapos punta ka dun sa inbox mo. Same yung email na yun, yung email na ano. Yun nando doon. So open ka ng new tab, and then yan, i-ano mo siya, paki-maximize mo para makita ng lahat. Tapos doon mo yun makikita sa social tab, yan. So click mo yan, and then click mo yung verify your business email. Sa baba, yan. Click mo yan. Tapos kunin mo yung code yan, tapos paste mo doon. Balik ka doon sa, Ay, sorry. doon ka lang. Lipat ka lang doon sa kabilang tab. Yan, tapos paste mo dyan. Okay, and then submit. Tapos makaka-receive ako ngayon ng email. Oops, may space yata or kulang. Kulang yung code na nilagay mo. 6 dapat yan. Balik ka doon. Balik ka doon sa email mo. Hindi, babalik ka lang sa tab. Yan. 994358. May space eh. Nagkaroon ng space. 994358. 358. May 8 yan sa dulo. 8. Yan. Yan. Check mo nga kung may space doon sa pinakauna. Ayan, wala naman. So, click mo yung submit. Yan. Tapos, makaka-receive ako ng, ayan. So, stop sharing muna kita. Makaka-receive ako ngayon dyan ng email kay Meta na nag-ask na in-invite mo ako. Okay, so I'm gonna share my screen, and then let's see if pumasok yung invitation mo. So refresh ko muna. Tapos antayin natin, baka na traffic lang. Supposedly yan, dito yan papasok sa social tab. Refresh ko muna dito. Na tayo mamasok. Pa-share nga ulit nung screen mo, parang meron tayong na miss doon. Ayaw pang pumasok eh. Refresh ko na yung matagal. Sige, click mo yun dan. Okay, click mo yung okay. By the way guys, nagkaroon ng malawakang shutdown yung ngayon, yung maraming apps including Zoom, including Canva. So I think it has something to do with the recent glitch or recent kung nakita nyo na sa news, kaya we're supposed to postpone this live training session tonight because hindi ko ma-access yung Zoom, hindi ako makapag-send sa inyo ng link. Pero I think itong na to, hindi nagsisend. Wala akong nare-receive na email. Ay, kaya pala, mali yung email na nilagay ko. Pakibigyan mo ako ng mayroong error, may typo. Approve, coach, no? Approve mo lang. Yung solutions ko kulang ng U. So, yan. So, remove ko muna or cancel ko muna, kaya pala ayaw pumasok. Kulang ako ng U. So,
at gmail.com. Kaya pala may typo. And then click next. Next. Tapos, gawin natin yung kanina. Confirm selection. And then, by the way guys, no, for some of you, you might find it sobrang bilis. But when I was just starting out, ang ginagawa ko, nag-join din ako sa mga gantong training. Ang ginagawa ko is play and pause ko siya. Pero if I were you, kung meron kayong dual monitor, mas maganda, mag-dual monitor kayo. Ipo-pause ninyo yung ginagawa ko, tapos try nyo gawin sa sarili niyo na account. So you might find it very fast, pero find ways to anong tawag dito, na makasabay kayo, no? Ganun po siya. So manage account natin, and then click next. Continue. Invite with one asset. So tingnan natin. Verify account ulit tayo. Sorry. Mali yung ano ko eh. Send email. Tapos palagay ako nung tawag dito, code. Yung mga bibigyan ko kayo ng tawag dito. Yan, verify email mo siya. Later on, I'll be sending you guys the recording. Submit mo lang. And then I'm supposed to receive an invite. Yan. Done. Tapos, yes, click mo lang yung okay. Tapos, I'm gonna stop sharing your screen and I'm gonna share mine. Let me see. Oops. Ito. So, action required. Ayan siya. You're invited to join Ads Master Business Portfolio. So, ang gagawin ko ngayon, log into view invitation. And then, log in with Facebook. Tapos, lalagay ko yung pangalan ko dito. Okay, continue. Continue, accept invitation. And then Meta will ask my password. So I'm gonna stop sharing my screen first. And then I'm gonna put my password. So 1 second. Password ko nasa notebook eh. So mahaba kasi yung password ko kaya yan. So hopefully tama yung password ko na pinasok. Okay naman. And then yan. So I will be redirected automatically to the business suite. Meta Business Suite. So ito siya. Ganito siya papasok sa akin. So since meron akong full access ng kanyang business portfolio, I can go to settings. No, Ads Master, go to settings. Tapos need another way to authenticate. So you can ang ginagawa ko itong authenticator app na lang yung ginagawa ko dito. Okay, pwedeng sa SMS, pwedeng sa recovery codes, pero ang ginagawa ko is authenticator app. So, stop sharing ko muna. Tapos yung authenticator app kasi nandito yung sa mobile ko. Okay, tapos I'm supposed to log in using my authentication. Then there you go. So verify account. Send ako ng email. So marami talaga siyang checkpoints. So masanay na kayo kay Meta kasi maraming nahahack yung account eh. So parang anong tawag dito? Safety precaution to ni Meta kaya maraming confirmation code. No? So there you go. Kailangan na open niyo yung email niyo kung nakayaho pa kayo, parang awa niyo na mag-Gmail kayo. Kasi mapaghahalata yung edad niyo kung nakayaho pa rin kayo. Di ba? So, malamang magka-edad tayo pag nakayaho ka pa rin. So, yun. So, ibig sabihin na meron na akong access no business portfolio niya. That's the best or
the easiest way on how you can be able to access someone's business portfolio. The second way of getting access is by just giving an asset of your business portfolio. For example, you're just gonna give the access to the page or access to the ad account. There's a way to do that. So you can share your screen. The reason why I'm sharing it to you guys because marami pa rin lito dito. Maraming hindi naiintindihan to. Nagrarun ng ads pero hindi ito naiintindihan. Now, that's the reason why ito yung ginawa kong day one na lesson because litong-lito yung mga tao dito. I want you to guys to have an overview of what's happening to your ad account. You can share your screen, Sir Jay, and then I'm gonna show you how you can be able to give me the ad account ID lang. Okay, so I'm gonna ask you to share your screen, your device again. Approve mo lang. Approve mo lang siya. So basically guys, kanina 'di ba, via dito, kung mag-invite people, binigyan niya ako ng access via email. Ngayon, kumbaga, kung gusto niya lang ang ibigay sa akin access is via ad account lang, magagawa niya 'yon. So what he can do is ibibigay niya lang sa akin tong ad account ID. Ito lang yung ibibigay niya sa akin instead of me navigating the whole thing, no? Ang gawin mo, Sir Jay, click mo to, copy to clipboard, tapos isend mo na yan dito sa chat. So click mo yung 525 na yun yung dulo. Yan, yung buo na yan. Yan, copy to clipboard. Oh, shit, sorry. Sige, click mo lang. Hindi, Oh, click shit. mo lang mismo. Click mo lang. Automatic magka-copy yan. Yan. Tapos, Okay. send mo dito sa chat. Shit. Okay. Oops. Send mo dyan sa chat, tapos titingnan ko dyan. Ngayon, Nasend ako sa chat. okay, sige. So, mangyayari nun is, for example, I'm gonna head over to my business portfolio. Ito yung business portfolio ko, yung Virtual 5 Solutions. So, ibig sabihin ako na yung kumaga pagmamay-ari ko to, yung business portfolio na to. Idadagdag ko lang yung ad account ni Sir Jay para kumbaga ma-navigate ko siya at makapag-run ako ng ads. Wait natin yung OTP ni Meta. Traffic na. Oh. Ayan, pumasok na. Copy ko lang to and then paste ko to dito. Okay. So, ang mangyayari nun, dahil ito yung business portfolio ko, Virtual 5 Solutions, i-add ko yung ad account ni Sir Jay dito. What I'm gonna do is I'm gonna copy yung sinend niya sa akin sa Zoom. And then, ilalagay ko dito yung add account. So, i-click ko tong add button sa taas, yung kulay blue na to. And then, request access to an ad account, yung nasa baba. I-click ko to, ilalagay ko yung ad account ID, tapos i-click ko yung next. And then, it's up to me if I'm gonna have the partial access or full control. So, and then confirm. And then, that's it. Done. Nandito na siya. Makikita mo dito, Titanium X Ads Masters own this. Ibig sabihin, na i-add ko lang yun dito sa business portfolio ko and then I'm gonna assign myself here. So, Clarence, and then there you go. So, na-assign ko na without having access to his whole business portfolio. Ito yung second way of getting access. The third way of getting access is via Business Manager ID. Ito yung Business Manager ID ko sa baba. So go to business settings ng aking business portfolio. It's the other way around. Yun yung Business Manager ID ko, yun ang ibibigay ko kay Sir Jay. Di ba? Yun ang i-add niya doon sa business portfolio niya. Ito yung pangatlong way of getting access. So what I'm gonna do is I'm gonna head over to business info. And then, kukopihin ko tong Business Manager ID ko. Isisend ko naman ngayon kay Sir Jay dito sa chat. So,
Ang gagawin ni Sir Jay, you can share your screen back again. Tapos i-demo ko to, i-drawing ko to sa inyo guys, no, para magkaroon kayo ng overview what happened. No, ano yung tsura niya. You can share your screen back, Sir Jay. Okay, so ang gagawin ko, or ang gagawin ni Sir Jay, approve mo lang yung request access ko, Sir Jay. Approve mo lang. Ayan, approve na. Okay. So, dito ka naman pupunta sa partners. Okay? Normally, yung request ko na yon, halimbawa, di ba nag-request ako via manager ID, dito yan papasok sa requests. Ito siya, itong request sa baba na to. But however, since meron na akong access kanina ng buong business portfolio niya, kaya hindi na siya lumabas dito. Just in case lang na you're wondering saan pumasok yung request na yun, dito papasok yun. Okay, ito yung send, completed, expired. So, ito siya. Sa partners, supposedly wala pa ito dito. Let's remove it first, no? Remove from business portfolio. And then ang gagawin mo, Sir Jay, is kukunin mo yung business manager ID na na-send ko sa iyo diyan sa chat. Kopyahin mo 'yon tapos i-add mo diyan sa partners. Punta ka sa chat box, tapos kopyahin mo yung stop sharing mo na kita para makita mo yung chat box. If that's easier. So, punta ka dyan sa chat, dyan sa pinakababa ng Zoom natin, and then copyhin mo yung business manager ID ko, and then you can paste it there. Before you paste it there, share back your screen para makita mo. Makita nung ano natin. Yan. So, kung nakopya mo na siya, dito sa partners, mag-click mo yung add button sa taas, yung top right. Add button. Hindi, add button. Click mo yung add button nasa top right, katabi niyan. Yung kulay blue, ito. May harang. Yan. Ayan. Yan. Click mo yung add button. Tapos give a partner to your assets. Give partner access to your assets. Click mo yan. Paste mo yung business manager ID ko. Okay, and then, yan. Tapos i-click mo kung ano yung gagalawin ko dyan. Titanium. Tapos punta ka sa add accounts. Ay, sorry. Go back to Facebook pages pala. Go back to Facebook pages. Sa taas, sa taas. Ito yung missing permissions. Click mo yun. Okay, ito. Yung missing Tagal ko, hindi ko permission sa makita. taas. Yan. Ito, yung kulay pula. Nag-iisa lang naman yung pula dyan. Ayan. Missing permissions. Okay. Ayan. Click mo yan. Tapos, i-scroll down mo dito sa gilid. Ito siya. Tapos, bigyan mo ako ng access. Ay, nangyari. So, yan. Everything switch. Yan. Everything. Click mo yan. Tapos, assign assets. Okay. There you go. Click mo yung done. Okay. So, ano ba nangyari dito, guys? Kung nahilo kayo, ito yung nangyari dyan. Bali, ito pala is, nangyari. Bigyan mo ako ng remote control access. Approve mo lang ulit. Yan. So, ito guys, yung business portfolio niya, yung Ads Master. Okay, dahil meron na siya na-create before, hindi na tayo nag-create from scratch. Tinuloy na lang natin ito. Ngayon, yung aling marites dun sa baba, ito yung personal ad account niya. Okay, we don't want you to use the personal ad account, and I'm gonna explain why. So, ganito guys, no, when you boost a post, automatically, personal ad account yung ginagamit po ninyo. And I don't want you guys to use it. No? Pag nag-boost kasi kayo ng post, ito yung ginagamit nyo, yung personal ad account. I want you guys to run ads inside the business portfolio. So I'm gonna draw an image or a whiteboard. Let me know guys if you can see my whiteboard. Huwag muna kayo mag-drawing Ako muna magdo-drawing. So, ito-turn off ko yung ano dito para hindi kayo makapag-drawing. Let me know guys if you can see my whiteboard. Type yes in the chat. Nakikita okay. Miss Hannah, okay. So, yan. So, wag po muna kayo magdo-drawing. Ayan.
Yan, wag ko muna kayo magdo-drawing, ako muna. So, ganito po nangyari guys, di ba? Ito yung business portfolio ni Sir J. Tapos, ito naman yung business portfolio ko. Di ba? Yan yung business portfolio ko. Ang nangyari po is, ganito yung nangyari. Si Sir J, binigyan niya ako ng access doon sa kanyang business portfolio. Okay? Para magalaw ko yung ad account po niya. Makapag-run ako ng ads. Okay, ganun po yung nangyari. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung uh, anong itsura nung ginawa natin kay Sir J. So makikita nyo na let's assume na ito yung personal profile niya. J. Fernandez. Ibig sabihin, dito siya nag-scroll daily. Halimbawa, gusto nyo makita yung newsfeed niya, ayan yon, di ba? Yan po yung kanyang personal profile. Now, nag-boost siya ng post. Guys, huwag muna kami mag-drawing. Ako muna. So, nag-boost siya ng post. No? Ito yung ginamit niya. Automatically, yung kanyang personal ad account ang ginamit niya. Nag-boost siya ng post. Yan po yung ginamit niya automatically. Personal ad account. Now, yung ginawa natin, yung Ads Master, nandito sa baba, nung personal ad account niya. Ang tawag po dito ay business portfolio. So, Ads Master. Ito po yung kanyang business portfolio or business manager. Okay, under business manager, meron pong tinatawag na ad account. Okay, ito po yung ad account na nakita nyo kanina na Titanium X. Di ba? Nag-iisang ad account doon. Walang makita, just plain white daw si Miss Loli. Miss Loli, baka kailangan mong i-swipe left, swipe right yung yung device mo kasi malamang natatakpan. Swipe left, swipe right. Tingnan mo. Nakikita naman ng karamihan dito daw. Yes, yes naman sila. So, if hindi mo nakikita yan, please wag mo na kayo mag-drawing. So, basically, meron kang ad account dito, di ba? Kung napapansin nyo, nandito yung Titanium X na. Titanium X na ad account na naabutan natin. No? Ngayon, the good thing about it is pwede kang mag-create ng another ad account under your business portfolio. Kunyari, Titanium X number 2. Diba? Number 2. Ayan. Tapos number 3, halimbawa, that's a good thing about it. Number 3. Yan. So, kapag may business portfolio ka kasi, you were given a chance to run multiple ad accounts or to run multiple pages. Kasi 'di ba, sa ad account na 'yon, pwede kang maglagay ng isang page dito. So, yung page mo dito is yung Titanium X. Ito na po yung page. 'Di ba? Tapos, halimbawa, mag-open ka ng bagong business, Sir J. Gusto mo magkaroon ka ng car wash, o di you can create another ad account. So meron ka ng meron ka ng extra ad account that will host the new business na kinrate mo. Okay? Guys, ako muna magdo-drawing yan. So para hindi na magulo. So there you go. So ibig sabihin, the reason why ayoko guys na gamitin ninyo yung personal ad account po ninyo. Kasi pag ginamit nyo yung personal ad account, kapag na-restrict po yan, hindi na kayo makakapag-create or mahirapan kayo mag-create ng ads manager or ng business portfolio. Okay, you have to protect your personal ad account at all cost because the good thing about creating a business portfolio is that you can create multiple business portfolio. Ayan, no? So, halimbawa, ads master number 2. Di ba? BM. Tapos, gumawa ka pa ng other business manager. So, ito naman is number 3 naman. Di ba? And you can create multiple accounts under it. Nagigets ba?
Okay, meron kayong meron kayong tanong dito. So ganito ang magiging itsura nun. So halimbawa, nagkataon na na-restrict itong ad account number na to. O dilipat ka dito. Na-restrict ito, lipat ka dito. Na-restrict ito, o di you can use another ad account sa kabilang business portfolio. Na-restrict yung buong business portfolio mo, lipat ka dito. 'Di ba? O na-restrict ito, na-restrict ito. O di meron ka pang extra. And so on and so forth. So that's the reason why I want you guys to run ads inside the business portfolio and do not use your personal ad account because you have to protect it at all cost. Okay? So basically, kailangan po naka-separate ang personal ad account po ninyo. So parang ganito po siya. Para siyang townhouses, 'di ba? Para siyang subdivision, 'di ba? So pag pumasok kayo ng subdivision, 'di ba? I'm sharing my screen now. Pag pumasok kayo ng subdivision, may makikita kayong townhouses. 'Di ba? Yung townhouses is maraming bahay na magkakadikit, 'di ba? So itong mga to, itong mga ad accounts na to, these are the bahay. Ito yung mga bahay. So imagine niyo yung mga ad account na yan is mga bahay. Ito siya oh, bahay, 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 bahay. So ito yan. So one of the bahay na may access ako is yung kay Titanium X na ad account. So ito yung buong business portfolio. Under it, meron siyang page na na-host. So ibig sabihin, itong mga to is the pages or assets na pwede kong i-add doon sa business portfolio. Yes, may question ka, Sir Jay? Wala naman, coach, so far. Nagigets ko po. Okay. So, okay, Charlie, ako din yung lang nakikita ko. I think, ayan o, merong Charlie, merong, anong tawag dito? Button where you can click the, anong tawag dito? Pwede mo siyang i-swipe up, tapos pwede mo siyang i-left and right. Jamie, may questions ka yata? Sige, go ahead. Ayun, coach. Ang tanong ko lang, kasi like yung account ko before, meron akong ad account na dine-activate ko yung, nandun siya sa personal profile ko. So, dine-activate ko yun. And then, nag-create ako ng business portfolio. Doon na ako nag-add account. Tapos ngayon, nang napansin ko kasi, nung nag-switch ako to professional mode, nagkaroon na naman ng bagong ad account doon sa, ano tawag dito, main profile ko. Parang nadagdagan na naman siya. May kinalaman ba yung professional mode or magmamatter ba? Like, kunyari, if gusto kong mag-boost ng ads through professional mode din. Teka, professional. Ba't gano'n? Narinig ko yung sarili ko. Ay, sorry. Nag-feedback. Teka. Okay. Ayan, sorry. Okay. So, nakaano ka ba ngayon? Naka-laptop ka ngayon? Dito po sa sa class PC. Is nasa tablet po, pero naka-open po yung laptop ko. Okay. So, better sana kung may share mo yung screen sa amin. Pero, ganito kasi yan, no? Anong tawag dito? Hindi ko ma-figure out or di ko ma-overview yung ibig mong sabihin. Baka kasi yung tinitake mo siya yung page mo as anong tawag dito? Tinitake mo yung business portfolio as page. Magkaiba po yun. Okay, hindi po siya page. So, if you can share your screen better, no? Anong tawag dito? Para mas maganda ma-navigate natin. Na parang Okay. katulad nung kay Sir Jay. Ngayon, the reason why kung meron kang multiple kung may multiple business portfolio ka na na-create, that's okay, walang problema doon, mas maganda nga 'yon. Why? Because soon or later magagamit mo 'yon. 'Di ba? Kasi for some reason na disabled yung business portfolio mo na isa, di meron ka pang backup.
huwag kayong magdi-delete ng business portfolio. Even though naka-stagnant or walang activity yung business portfolio niyo, huwag kayong magdi-delete. Why? Because yung iba nagmamakaawa kay Meta, magkaroon ng business portfolio, kayo naman nagdi-delete. So, wag yung i-delete yun just because stagnant yun or walang activities. Just put it there because you can rename that business portfolio later. Bawa, kamukha nito. I'll give you an example. So, for example, itong Virtual 5 solution na to, for quite some time, dormant na siya, hindi ko na siya ginagamit. Then I can just rename it. What I'm gonna do is, I'm gonna head over sa Business Manager, go to my Business Manager settings, and then just rename it. Di ba? Para at least, meron akong backup. Kasi the more na meron kang business portfolio, mas maganda. Kasi nga, backup mo yun eh. And inside my business portfolio, kamukha nito, kaya yung Ads Master, kasi di ba I co-own the business portfolio, pwede ako mag-create ng bagong ad account dito. So what I'm gonna do is, I'm gonna click add. Bago pa kasi business portfolio niya. Kaya, sabi dito ni Meta, you've reached the maximum number of limits. Pero dito sa business portfolio ko, I can create. No? Try natin. Yan siya. Create a new ad account. And then, nakikita nyo dito, maraming ad account dito. So, I own this ad account, I own this ad account, I own this ad account. Itong mga to, sa mga client ad account ko to. So, ito yung kay Titanium X na ad account na nag-request ako kanina. So, ibig sabihin, nakapasok yun sa business portfolio ko and I'm gonna be able to navigate his ad account under my business portfolio. Pwede yun. So, do not delete. I hope you can share, Miss Jamie. And Okay. sure. Bali, gets ko naman po yung yung sinasabi niyo. Pero yung like kunyari, meron na yung Facebook page ko is professional mode. Hindi rin advisable to run ads from that page. Teka. Kasi pag page, automatically naka-professional mode. Baka you're referring to a personal profile na ginawa mong Yes. professional mode. Yes, personal profile na professional mode. So, hindi advisable to run ads from it. Pwede naman, but you need to have a part. Ako, ang ginagawa ko kasi, kunyari, pwede mo siyang gawin, yung personal profile mo as partner ng page mo. Pwede yun. O kaya, you can run ads under your personal profile. Pwede rin yun. Pero na professional mode. So, walang problema yun kung, like kunwari, yung sinasabi niyo po na ma-flag siya as May problema kasi yun nga pag yung personal ad account mo yung ginamit mo, magkaiba yung personal ad account sa personal profile ha. So ito, ulitin ko. Share ako nung whiteboard. So 'di ba ito ka ngayon. Kita mo na yung whiteboard ko? Yes. Okay, so ito ka ngayon. Ngayon, itong profile mo na to, sinwitch mo to professional mode. Okay lang naman yun, walang problema. Parang nag-standalone page siya. Especially kung influencer ka or you have plenty of followers dun sa professional account mo, you can use it to run ads inside the personal profile. However, depende kung alin yung gagamitin mong ad account. Kasi kapag ginamit mo yung personal ad account mo, na under it, ito yung pinapaprotektahan ko sa inyo yung personal ad account. Okay. Ngayon, kung iraran mo naman yung ads under doon sa business portfolio, okay lang yun. Under this ad account, halimbawa. Diba? So, ganyan. Okay lang yan. So, parang ang mangyari nun, iba-bypass mo to. Didiretso ka dito. Iba-bypass mo tong personal ad account mo, diretso ka dito sa ad account na to, na under ng business portfolio na to. Does that make sense? Yes. Okay, so yun. Hopefully medyo malinaw na sa inyo. Kasi ito yun kailangan talaga to is buhay. Bakit siya kailangan buhay? Kasi pag ito namatay, hindi mo na magagamit to. Totally, itong profile na to,
blanco to, ang gagawin mo dyan is gagawa ka ng bagong profile. Okay. Para makapag-create ka ng bagong ad account, business portfolio, and so on and so forth. Kaya pag tiningnan mo yung ano ko, yung anong tawag dito, pag sinearch mo ako sa Facebook, meron akong 3 profile. Kasi that was my mistake when I was just starting out. So, meron akong, tingnan mo to I'm gonna share my screen. So, itong Hill Clarence ko na to, this is the one I'm using. Pero kapag sinearch mo yung Clarence Hill, so ito, this is my my account na ginagamit ko pang ads talaga. Ito yung buhay. Kasi itong Hill Clarence na to, wala na ito. Wala siyang buhay na ad account or wala siyang buhay na business portfolio. Totally na-ban ito. Pero ito yung ginagamit ko pang araw-araw na pagpo-post. Kaya lang, wala na tong connected na na ad account. Meron pang isang Clarence Hill. Ito siya. So ito yung pinakaunang-unang profile ko nung nag-uumpisa ako na naban. So dahil naban completely, ito yung naban completely, ito yung sumunod, yung ito yung personal profile ko na to. 'Di ba? And then nung naban ulit ito, I've learned my lesson. 'Di ba? Natuto na ako na 2 beses na nangyari sa akin to. Bakit ganoon? So, ito na yung buhay ko na business portfolio under this profile. So, if you don't want that to happen doon sa mga accounts ninyo, protektahan nyo yung personal ad account ninyo. Gets? Okay. Thank you. Thank you po. You're welcome. More questions here. Yung business portfolio, di ba hindi siya nakapangalan ng owner ng account? What do you mean, Sir Charlie? Yung business portfolio nakapangalan doon sa gusto nyong business name, Sir Charlie. Halimbawa, ito yung business portfolio ko. Ang pangalan ng business portfolio ko is Virtual 5 Solutions because that's the digital marketing agency na may-ari ko. Pwede mo naman tong ipangalan sa'yo, pero baka malito ka. Kaya nga 'di ba kanina, even though J yung pangalan ni Sir J Fernandez, pinangalanan ko siya ng JBiz para hindi siya pareho dun sa pangalan niya. Kasi pag baguhan ka sa business portfolio, malilito ka dahil bakit ganoon? Parehong J or pareho ng pangalan mo yung business portfolio mo. Kailangan merong distinct na naming convention ng business portfolio at ng pangalan mo para hindi ka malilito. Well, oo, pwede mong ipangalan sa pangalan mo, pero I would suggest baguhin mo na magme-make sense doon sa business na iraran mo. Halimbawa, you are into car wash. O di kung ano yung pangalan ng business, car wash business mo, yun yung pangalan mo sa business portfolio mo. Di ba? Ganun po siya. I mean, yung personal account is automatic na nakapangalan mo. Di mo ma-change. Automatically nakapangalan siya. Depende kung nagawa mong nung nag-launch ka ng page, pangalan ng page mo yon lalabas doon. Okay? So ganun po siya mangyayari Sir Charlie. Pangalan ng page yung lalabas mo doon. Or kung nag-boost ka ng post tapos hindi mo pinalitan yung name nun, pangalan mo yung nandun. Okay? Yung lalabas doon. Okay, so I'm gonna answer a couple of questions, yung mga naunang questions dito sa taas para hindi naman siya, para fair sa lahat. Na-late po, Jovel Ramos. I'm gonna send you the recording later on after this live training session. Just stand by after a couple of 30 minutes and then I'll be sending you guys the recording. What's the difference of page and business account? The page, Loli, is your Facebook page na kung saan ka nagpo-post. Di ba kanina si Sir J, yung ano niya is ano ba yun?
Mo something. Or yun yung personal profile niya. Sinwitch natin sa Titanium X. Yung Titanium X, yun yung page niya. The business portfolio is the one holding your all assets. Parang imaginein mo, ganito yan. Pag pumasok ka ng subdivision, Miss Loli, yung buong subdivision, yun yung business portfolio mo. Okay? Pagpasok mo ng subdivision, di ba may mga bahay yung subdivision? Yung bahay na yun, imaginein mo, yun yung page mo sa loob ng subdivision mo. Di ba? Ganun po siya. Tapos, another bahay, yun yung ad account mo, nasa loob din na siya ng subdivision. When I say subdivision, yun yung business portfolio mo. Inside your business portfolio or inside your subdivision, there are many assets. Nandoon yung page mo, nandoon yung ad account mo, nandoon yung Instagram mo, nandoon yung Facebook page, WhatsApp, etc. So yun po yung mga assets mo inside your business portfolio. Magkaiba ang Facebook page sa Business Ads Manager? Yes. Christine Bakila. So ganito po siya para maisa-isa natin. This is your business portfolio or this is my business portfolio. O di pa tayo dito kay pangalan nito kay Sir J. Ito yung business portfolio ni Sir J. Under ng business portfolio niya, na-host niya yung ad account. Ito yung ad account niya, Titanium X, under here in this section. Di ba? Imagine niyo buong subdivision to. Sa loob ng subdivision, may bahay. Ito yung bahay niya, Titanium X, isa. Di ba? Tapos meron pa siyang bahay dito na nag-hold ng kanyang pages. Meron siyang 3 page. Deactivated na itong isang travel gurus consultancy. Meron siyang page din dito. Meron siyang isang page din dito. Most likely, ito yung personal profile niya na ginawa niyang professional mode. Yun. So, parang ito yon yung kay Mo Rhymes. Parang ito rin yung sa iyo, Jamie. So, imaginein mo, ito yung personal profile mo na ginawa mong professional mode. Tapos, pinasok mo dito. Then, meron kang Instagram dito. Kung meron kang Instagram, you can add it here. Diba? And then, i-claim mo yung Instagram account mo dito. And then, ganun siya. Okay, that's one of your assets. Tapos, down below, your WhatsApp account. So, pwede mong i-add dito pag may business account ka ng WhatsApp. Tapos, sa data sources, nandito yung pixels mo, and so on and so forth, etc. Nandito lahat ng assets mo. Okay, para talaga tong buong subdivision, and then, lahat ito, puro bahay mo. Assets mo yun. Gets? So, hopefully, nag-make sense na sa'yo, Christine and Loli, na magkakaiba po siya. Ads Manager naman is this one. Kapag kinilik mo to, itong ad accounts, tapos gusto mo na mag-run ng ads, i-click mo tong Open in Ads Manager, and then lalabas na yung Ads Manager. Dito ka na mag-run ng ads. Ito siya. Ayan, kamukha nito. Meron siyang mga nilaunch na ads before. So, ayan. So, ito na yung, dito ka na mag-run ng ads. Huwag doon sa personal ad account mo. Kasi pag kinilik mo yung drop down nito, malalabas yung personal ad account mo doon. Okay? Sinubukan kong broad na ads and duplicate ako sana ng leads ng error siya. Let's do that on day 3, Sir J. So, we'll come up with that lesson. Na-delete mo, Sir Charlie, that's okay. Wala na tayong magagawa nun. Na-delete na eh. Let's do that, Sir J, on Wednesday. Ano po reasons bakit nare-restrict ang ad account? The reason why nare-restrict ang ad account because you're not following Meta advertising guidelines. Ano ka lang, ads ka lang ng ads, and then without reading the advertising guidelines. If you want to know about how to run ads, ad compliant, so go here, Meta advertising guidelines or Meta advertising standards. Basahin mo tong mga to. Okay? So, yan siya. Bagal lang mag-load, but yan, basahin mo yon para magkaroon ka ng ng idea, para hindi
maban yung iyong ad account or yung business portfolio. Ito siya. So, bawal yung personal attributes, bawal yung sensational content, cryptocurrency, dating, drug addiction, alcohol, online gaming, personal health appearance. Ano pa ba? So, these are some of the advertising guidelines ni Meta. Kailangan naka-follow ka dun sa, kumbaga, ad compliant yung ads mo. Yes, Miss Lorna, I'll be sending it over. Dex, pa-advise ako if target ko lang yung nearby areas ko, ma-recommend mo pa po Facebook pa ba kasi masyadong baka masayang lang. I'll be having that on day 3. Dex, I'll be discussing that lesson on day 3, on Wednesday. Questions? Pwede ma-ask ng recorded file? Yes, I'll be sending it over test. Okay? Any more questions? Basically, guys, day 1, the reason why inuna ko to kasi maraming lito. Anong pagkakaiba ng Meta Business Suite? Doon sa Ads Manager, magkaiba rin ang Meta Business Suite sa Ads Manager. Okay? Yung Meta Business Suite, ipapakita ko din sa inyo. I'll be assigning myself here para magkaroon ako ng access din sa page mo, Sir Jay. So, ipapakita ko sa inyo yung Meta Business Suite. Magkaiba po siya sa Ads Manager. Iba din yung anong tawag dito? Ano, no? Kala nyo, ganun lang kasimple, no? Madami po kayong aaralin talaga kay Meta. Pero pinapasimple ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea mabilis. So, ito po siya yung page ni Sir J, Titanium X. Ito po is yung Meta Business Suite. Iba din po ito dun sa Ads Manager. Okay? The reason why Meta Business Suite kasi nandito po yung inbox po ninyo, which is you can reply both your Facebook page and Instagram. Ayan, kung may Instagram ka, nandito yung Instagram responses. Kung meron kang Facebook, nandito Messenger. Yung comments nandito, Facebook comments. And then all messages including Messenger, Facebook Messenger and Instagram Messenger. Ang purpose itong Meta Business Suite is kapag gusto mo siyang i-schedule yung mga post mo. Halimbawa, itong planner. Madalas ginagamit ito ng mga social media managers. So basically, for this month, halimbawa, you can schedule your post for the month of October. So halimbawa, ano ba ngayon? 20. So for tomorrow, you can click the plus sign, schedule a post, and then you can schedule your post. Halimbawa, anong oras siya lalabas sa page mo? Alas 10 ng umaga. Tapos, add photo, add text, and then schedule mo siya. So ito yung purpose ng Meta Business Suite. Okay, and then kung lilipat ka na sa Ads Manager, ayan. So punta ka sa campaigns mo. Diba? So ito na siya. Ito yung purpose ng Meta Business Suite na scheduling ng page mo. Okay. Jaya, personal account ko kung saan yung ads or business profile ay nakakabit. Need po ba nakapangalan? Yung friend ko po kasi hihingihan ng ID and proof na sa kanya account. Pero since the same yung name sa ID, yung name ng profile na ban. Yes. Halimbawa, ganito yan Jaya. Halimbawa, gumawa ka ng dummy account. Kunyari, ang pangalan mo is Jaya Fernandez, halimbawa lang. Or, kunyari, J. Fernandez. Yung tunay mong pangalan. Tapos, gumawa ka ng dummy account. Sinabi mo, Jericho Rosales. Yung nilagay mo dun sa name yung dummy account mo. Ngayon, for some reason, gumawa ka ng ad account doon, gumawa ka na ng page, and then, for some reason, na-ban ni Meta. Diba? Yung account mo. Hinga ka na ni Meta ngayon ng ID o hindi nagmamatch yung pangalan mo. Doon sa ID, wala na. Hindi mahihirapan ka na. Mag-error na yun or matatag ni Meta as dummy account yun. Okay, so kailangan
before ka gumawa ng ad account, kailangan totoong pangalan mo yung ano, yung nilagay mo doon. Tapos tsaka ka na lang mag-rename kapag na-establish mo na yung ano mo, yung account mo kay Meta. Pero from this beginning, kung dami account yon, tapos hiningihan ka ng government issued ID ni Meta, tapos mali-mali yung information mo doon, wala na, maano yun, mare-restrict lalo yun. Kasi maglalabas yun as impersonation or lalabas yun as impersonation or ano yun? Anong tawag dito? May tawag sila doon eh. May tawag si Meta doon eh. Unusual activity. Yun yung nalalabas. Paano ko ma-disable yung ad account dahil sa policy issue po, like dropshipping content being flagged? Ano usually best way to para ma-appeal or maiwasan yung simula pa lang? Follow the advertising guidelines, Miss Hannah. 'Di ba? Madalas kasi tumatama yung AI ni Meta sa ad copy. Okay, kapag gumawa ka ng ad copy, yung text na nilalagay mo doon sa ads, yung video hindi siya masyadong na-detect ni Meta eh. Unlike otherwise, kung merong voice over yung video, madidetect niya agad-agad. Pero kapag video lang tapos may sounds lang, minsan hindi na-detect ni Meta. Pero pag yung may voice over, may text, yung video mo or may yung doon mismo sa text mo na tinype, halimbawa, nagbebenta ka ng okay, nasa dropshipping ka nga, pero halimbawa, nagbebenta ka ng ano ba binibenta mo? Ba't napa-flag? Miss Hannah, type mo nga dyan sa chat. Ano ba binibenta mo? Baka naman ano yan. Supplements, hindi siya bawal. Hindi naman siya bawal ibenta yung supplements. Ang bawal yung magbebenta ka ng supplements na meron kang kino-call out na certain demographics. Halimbawa, yung supplement mo, yung food supplement mo, pampapayat. Tapos, sasabihin mo dun sa ad copy mo, mataba ka ba? The best ito para pumayat ka. Flag yun automatically. Kasi parang inassume mo agad na yung target audience mo is merong ganong condition. So, bawal yun. Hindi mo dapat i-call out yung audience mo based dun sa kanyang personal attributes na tingin mo na although alam mo naman na talagang para dun sa mga nagpapa-lose weight or weight loss. Pero kung sasabihin mo agad dun sa ad copy mo yung demographics na yon na para sa iyo to dahil mataba ka or meron kang certain condition na ganito, bawal yon. Hindi papayagan ng Meta yon. First time po ako mag-run ng ads, maghahanap po ako ng Shopify store owners for worldwide na audience. Company ko po is China Suppliers. Karaniwan ka dahil siya na-restrict, Miss Hannah, or lahat ng mga gray may mga gray areas ng binibenta dito na tipong anong tawag dito, yung madaling ma-restrict. It has something to do with your ad copy. Ang ginagawa ng karamihan doon, kasi one time nung nag-run ako ng ads for a cannabis, yung cannabis oil, cannabis in layman's term, marijuana. Nung time na nag-run ako ng ads ng marijuana oil or cannabis oil, meron kaming ginagawa doon, gumagawa kaming landing page, parang bridge, tawag namin yung bridge page kasi doon namin sinesend yung traffic and by the time na nakuha na namin yung information ng customer, sinesenda namin ng mga promotional emails or sinesenda namin ng text para doon kami nagsisend ng link papunta doon sa another website para doon sila bumili ng product. Kasi pag nag-run ka ng ads directly na sinasabi mo cannabis or marijuana oil yung binibenta mo, automatically flag yun. So kaya ginagawa namin, nagbe-bridge page kami para kumbaga parang kina-capture muna namin yung information ng users, yung email, mobile number, pangalan niya, tapos saka kami magsisend ng promotional emails. So magra-run kami ng another ad na nagigets nila kung ano ibig sabihin ng anong tawag dito nung binibenta namin.
Number 2 is, halimbawa, you are selling a cryptocurrency na nagre-recruit ka, bawal din ng MLM kasi, bawal din ng cryptocurrency. Di ba dun sa advertising guidelines ni Meta? So, nandito yung, saan yan? Advertising guidelines, Meta, advertising guidelines. Di ba bawal yung crypto, bawal dun yung MLM. O, ang ginagawa ng karamihan is magpapa-webinar. Di ba? Magwa-webinar, hindi nila sasabihin muna na cryptocurrency yon, hindi nila sasabihin na MLM yon, pero pagdating dun sa webinar, you can say anything you want kasi control mo na yon. Ang mga nito, cryptocurrency, bawal yan. Bawal din yung mga gambling, ayan. Sa gambling, meron din silang ginagawa dito. Ang ginagawa nila, yung mga funny videos, tapos ini-insertan nila ng anong tawag dito, basta maraming paraan. Kamukha nito, halimbawa, saan na yan? May MLM dito before saan na yan? So, ang ginagawa naman sa MLM, mag-run ka ng ads, tapos, more on, doon ka magre-recruit sa webinar para hindi ma-flag yung yung ad account mo. Hindi mo sasabihin na nasa networking ka or hindi mo sasabihin na ganito yung products mo, doon mo i-reveal lahat yun sa webinar para hindi ma-flag yung ad account mo. Is it possible to run ads on professional account profile using business account? Yes. Pwede. Miss Jamie. Yan din yung tanong ni Miss. Ikaw ba yung tanong kanina? O si or late mo lang na-send? Parang ikaw din yung tanong kanina eh. So, yung personal profile mo, isi-switch mo sa yung personal profile mo, isi-switch mo sa professional mode. Tapos pwede mo siyang gamitin sa ads. Okay, ang ginagawa ko din doon is kinakabit ko siya sa normal na page. Tapos nakalagay doon parang partnership ads. Or partnership ads ang ginagawa. Okay? Any more questions before we end our lesson? Meron pa ba? If wala na, I'll be sending you guys the recording nitong ating session tonight sa email niyo. Just give me 30 minutes to render the video and then you'll receive an email on how you can be able to access your dashboard. Maraming salamat guys for joining tonight. I'll be seeing you tomorrow at exactly 7:30 p.m. and maraming salamat for guys for joining. I hope na mag-stay kayo up until day 5 so that you can ask more questions live dito sa training natin. Maraming salamat and see you tomorrow. Bye-bye.